Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy. Magandang gabi po. Kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Yung mga nag-tune in pa lang ngayon, ang pinag-usapan po natin ay paralegal matters and migrant workers' rights. Meron na po tayo napakinggan dalawang guests, si Amor Echage ng Migrant International, tapos si Attorney Ian Joseph Uy, isang legal consultant with Emirati law firm. Ang ating pangatlong guest, siya rin po ay isang lawyer sa Pilipinas. At itong pinakabata dito sa grupo kasi nag-exam po siya ng bar exam po ng 2008. So batang-bata to dumating po siya dito sa Dubai ng 2009. Graduate po siya ng Central Philippines University in Iloilo. So kababayan to na ating kapatid na si Wafa. Na announcement pala ni Wafa, ano ko muna kay Wafa na meron iftar sa Polo Owa sa August 26 sa Friday 6 p.m. with Conjen Valeriano and Labat Amil Hasan at yung mga iba pang opisyalis ng consulate at Polo Owa. Ito po galing sa ating kapatid si Wafa. Balik tayo sa ating pangatlong guest. Siya po isang legal consultant with an oil and gas investment company dito sa Dubai. Ito po siya mga tagapakinig, si Attorney Jeremy Delfin. Good evening, Attorney. Yeah, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Dubai Eye. Sa inyong mga kapatid. Kamusta po kayo? Okay lang. First time first time nyo. Nininervous ba kayo? Medyo. Pero sa harapan ng korte, di yata ninenervyos eh. So iba palang korte at saka radyo? Oo nga. Oo nga, parang nanibago. Si Attorney Ayan, sanay na sanay na eh. Oo nga, mukhang sanay na sanay siya. Sa susunod may program na. Di, actually ilang araw kayo na guest namin to. Nag-guest na si Suki. Sige, si Attorney Jeremy, imbitado ka rin noon sa paralegal workshop ng migrante, di ba? Oo, 6 kami noon na 6 kayo. imbitado. So anong issue yung na-discuss under you naman, Attorney Jeremy? Yung na-assign sa akin noon yung rules of paralegal here in Dubai. Alright. So can you discuss this briefly? Paano ma-empower yung mga nakikinig ngayon kay sila'y kasambahay or isang professional? Paano nyo matutulungan na maintindihan kung ano ba itong diniscuss nyo dun sa paralegal seminar na to? Siguro yung mapaintindi sa kanila yung basic rights of OFWs here in Dubai, especially those who are considered distress workers sa pamamagitan ng mga migrante kasi sila yung nag-introduce sa amin. And siguro yung sa amin lang yung advisory lang siguro. So wala nang seminar, no? But they can still go to you and seek help. Oo, meron naman kami mga numbers na binigay during the training. So kung depende siguro sa specialty, kung mga labor case, usually kung hindi namin kaya, pino-forward namin sa mas nag-specialize sa labor. So mga criminal case, sa iba din. Attorney Jeremy, nag-work ka sa isang oil and gas investment company. Anong eksaktong trabaho dito? More on contracts lang kami, company formation. Yun lang. Parang corporate lawyer sa atin, di ba? Yung mga taxation. Nagda-draft lang kami ng contract, tapos minsan pinapareview sa amin, naglalagay kami ng mga comments. So hindi ka na nasasabak sa wala. Sa korte tulad ni Attorney Ian. Before ako na-hire sa oil and gas company, nag-work din ako for I think 6 months sa isang law firm. Dito sa Dubai. Kaso medyo busy. So may opportunity, so lumipat ako. Kasi may sinabi ka kanina ng mga basic rights ng isang migrant worker. Cite at least 2 na dapat alam ng isang OFW. Siguro yung sa mga contracts, kasi minsan yung sa mga offer letter, nagbabari doon sa actual contract na sinay na Totoo nila. yun. Totoo. Marami kasing yung tawag doon, substitution of contract. Na ginawang Arabic yata yung document. Hindi naman, kasi yung sa offer letter, yung nag-uusap sila, during the interview, binigyan siya ng offer letter. Okay. Yung nakalagay doon, kompleto. Tapos pagdating doon, parang slash yung mga rights, yung mga entitlement,
parang nawala. So pag may issue silang ganon, saan sila dapat tumakbo? Sa labor, Polo OWA natin or Labor Department ng Dubai or Ministry of Labor? siguro sa ngayon, kung may mga issue sila, pwede sila tumugon sa amin sa plead. Sa inyo tatakbo. Yung sa grupo namin. Anong plead? Ano tong plead? There's a group. Yung pinorm namin na group na Philippine Legal Advocates. So, plead. P-L-E-A-D. Sa ngayon, mga siyam na kami na lawyers dito sa Dubai yung signify ng kanilang intention na magbigay ng time at Dapat lawyer ka? Or dapat may law? Kasi may kasama, di kami, katulad ni Sir Tony, mas magaling sa labor at sa ibang kan. Pero hindi siya lawyer. Pero LLB graduate, more or less LLB graduate. So dapat kumuha ka ng at least some units or kahit hindi mo natapos yung law kasi study mo. may mga nagtatrabaho dito sa law firm yung LLB graduate lang. Oo. So, medyo marami din silang alam. Oo naman. Yung mga liberal arts or kailangan talaga may law studies ka. Oo, kasi siyempre may mga technicalities minsan sa... That's true. Okay. So Attorney Jeremy, yung first was yung sa contract. Second, ano pa yung lumalabas na issues na dapat alam na isang migrant workers? Yung minsan, yung sa... During the training, kung ano yung lumutang na issue na dapat nilang malaman. Kasi hindi naman lahat naka-attend ng training na yun. Oo, mayroon ding isang lumapit sa akin doon tungkol sa visa issues naman yun. Nabigyan na siya ng pataka, pero hindi niya nalaman, later on niya nalaman after several months na wala pa siyang residence visa. Pwede ba yun? Oo, pwede. Kasi separate yung sa pataka kasi, labor card. Mauna yata yung labor. Mauna kasi yung sa labor card. Tapos nung nangyari, hindi pinrases ng employer yung yung residence permit. So, nag-overstay siya dito. Nako. Oo. Ang problema, nung pumunta siya, na-resolve na yung issue sa labor, nung pumunta siya sa immigration, yung pinanigan yung employer. Dahil? Yun nga. Pero nakalagay sa law talaga na yung employer, yung may obligation na mag-process ng residence permit. That's true. Yun na nga ang pinagkataka namin, yung bakit dun pumanig yung immigration. Oo. Sad. Okay. Okay. Since na-mention mo na yung pang-apat na guest natin, isabay na natin sa discussion kasi alam mo, ang dami ng text messages tapos sa Facebook na mga sa comments. Okay. So, samantalan natin yung mga pagsasagot. Na-mention mo yung ating pang-apat na guest. Siya po ay isang HR and Admin Manager. Member po siya ng PhilHR Committee on Social Responsibility. Nag-aral rin po siya ng law sa Davao. Dumating po siya dito since 2009. Expert po siya sa HR issues. So, good evening, Antonio Tony Buenaventura III. Kompleto. Tony, good evening. Magandang gabi sa iyo, Art, L, pati kay Bluebird. Mabuhay kayo. Oo. Sige, diretsyon tayo. Kasi na-mention ni Attorney Jeremy nga yung sa HR. Sa iyo naman, ano mga HR rights ng mga kababayan natin? Well, unang-una, dapat maintindihan ng isang migrant worker kung ano yung nature ng trabaho na pinapasok niya. Okay, that's one. Pangalawa, dapat alam niya, kabisado niya yung proseso. Okay? Anong mangyayari the moment pumirma ako ng employment offer? Anong susunod doon? Kasi most of the time, hindi alam ng migranteng magagawa yung magiging trail ng mga pangyayari the moment makuha siya for employment. Merong tinatawag dyan na visa trail, kumbaga. Okay. Okay? Kaya yung pinoint out ni kasamang Jeremy kanina, meron siyang pataka, wala naman pala siyang residence visa. So, indication yun na alam niyang magkakaroon siya ng pataka, pero hindi niya alam na may kasunod pa na visa. Or it could be na akala niya siguro, enough kasi meron na siyang pataka. Enough na yon. No, yung visa nandun na. Oo, kaya nga, he or she thought tama na yun. Yung naganap na paralegal workshop many weeks back, mahalaga yun kasi doon naimulat yung mga partisipante sa mga tamang proseso
Okay, things that they should know about their employment. Ayun. Okay. Okay, importante yun. Tony, ganito, tama-tama, sige. Two types of kababayan nandito. Una, ano yung galing sa Pilipinas, dumating dito on a working visa, working permit. Pagdating dito, anong gagawin niya? Working permit pa lang. Okay, ganito. In my case, for example, nung Okay. dumating ako dito noong 2009, yung sinasabi nilang direct hire. Okay, that sige. is a misnomer. Okay, hindi direct hire ang tawag doon. Yan, paki-explain Ang tawag doon name hiring. Okay. Okay, ano ibig sabihin? Nasa sa batas yan sa Philippine Labor Code. When you're a name hire, ibig sabihin may natanggap kang offer. May job offer from abroad. Okay. For example, galing na. Offer sheet, para offer sheet. Yes, offer letter. Offer letter. Pero it does not start and end there. Okay, sige. Kasi nga, kung merong offer, dapat yan ay attested ng Polo OWA dito. In fact, yung kontrata na dadalhin sa'yo sa Pilipinas is a Polo OWA form. Okay. Okay? Stamped by the Philippine Consulate along with yung kontrata at yung offer letter na galing sa company Alright. na nag-issue niya. Okay. In this, kung nasa free zone ka, ganun ang nangyayari. Now, kung nasa open zones ka, yung hindi free zones, okay? Oo. Ang ipinapadala sa Pilipinas is the copy of the employment visa. Okay? Yung employment visa na yon along with yung iyong passport, yun ang ipapakita mo sa POEA. Okay. Okay? At yung Polo OWA form na kinuha from the Philippine Overseas Labor Office, OWA. Okay, dito sa konsulado natin. So from there, that's where the process begins. Okay? Ida-document ka ng POEA, kukuha ka ng medical exam nito in an accredited POEA clinic, no? Kaya lang, let me emphasize, yung medical result na yan, walang bearing yun pagdating dito. Iba pa yun. Kasi Okay. pagdating dito, you're May sarili subjected pa. to Oo. That's true. a different medical test, di ba? Okay. Pagka meron kang mga dokumento na ganyan, isasalang ka to PDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar. Pagkatapos nun, bibigyan ka ng OEC. Okay. Pag meron ka nun, walang question, pwede kang lumabas. So, okay. Okay. Pagdating dito, anong next step? Pagdating dito, Oh. it's the usual. Dadaan ka ng eye-scan. Okay. Ang immigration dito, examinin yung iyong documents. The documents, Okay. Okay, then, from there, Work ka na. Ibig Work ka sabihin, na. pagdating mo, pwede ka na magtrabaho? Yes, exactly. Kahit wala pang pataka? yung pataka, kasi employment visa pang hawak mo eh. Okay. So, pag hawak mo yung employment visa, the next process is may medical ka. Pero pwede ka na mag-work? Yes, because that is a work permit. Work permit yan, that's okay. valid for 60 days. 60 days. Yes. So, pagdating mo, pwede ka na magtrabaho, tapos magpa-medical ka, tapos pag lumabas yung result ng medical, eto na yung stamping. Yung next Hindi ba? pa. Application for labor card. Okay. Sige, sige. So pag in-apply yung application for labor card and labor contract, Okay. meron yung forms na binibigay sa'yo. You're supposed to sign these forms, okay? Sa forms na yan, these are written both in English and Arabic. Nandun yung iyong salary details, nandun yung ibang terms and conditions ng employment. Yung sa labor forms. Okay. Pipirma ka doon sa left side. Okay. Merong 4 boxes doon on each page. Merong That's isang box. true. You will sign. Okay? So, iyan, na-alerto ka na merong parating sa'yo na labor card at merong kontratang ina-apply para sa'yo. From there, dadalhin yun sa TASHIL. Wala nang typing centers ngayon na pwede mag-upload. Hindi na sila pinapayagan. Doon na mismo. Doon na sa So, diretso na sa TASHIL. Then, a receipt is issued. Okay. On the strength of that receipt, plus yung kopya nung parang pataka mo, yun naman ang dadalhin sa Ministry of Immigration. For For residence. yes, application ng residence visa for stamping together with your passport and all the other. Saan yung medical before that? Yung medical before, after makuha mo yung employment visa, a-applyan yan for medical fitness request. Usually 10 days. Yung iba na dumadaan sa PRO, direkta na kukuha nila. Okay. Okay, so the entire process mula step 1 hanggang katapusan, matagal na ang actually 3 weeks. 3 weeks. Okay. Oo. So sa mga tagapakinig, yung mga nabanggit ni Tony na hire sa Philippines na lumusot na dahil may Legal. may OEC, isipin ninyo or isulat niyo ng yung sinabi niya pagdating dito nasunod ba? Kasi ito niya sinabi ni Yes. Attorney Jeremy kanina na may pataka pero wala palang residence visa. Anyway, after this break, i-discuss natin. So kung meron po kayong katanungan at actually marami na, 4001. Babalik po kami.